Praise the Lord. Maraming salamat po, Pastor Jess. Isa pong pinagpalang gabi sa bawat isa. Lahat po ng pinagpala, magsabing, Praise Jesus. Amen. Kaya ho tayo blessed because of Jesus. Amen. And sino po nag-grow ho dito? Masarap po yung nag-grow that we are being changed from glory to glory. An ever-increasing glory. So nasa part 2 po tayo ng pag-aaral ng believers with unfailing faith. Napakarami na po ng mga Bible characters na napag-aralan po natin kung paano po yung kanilang pananampalataya talaga po napakatindi. This month, nakadalawa na ho tayo, the unfailing faith of Gideon, na kung paano akala ni Gideon, kulelat siya, mahina siya, pero sabi ng Lord, you are a mighty warrior. Always remember this. No, yung pong tinuro sa atin ni Bishop noon, we are not what we think we are in the past. No, we are not what we thought we are in the past. I am not what you think I am. Amen? Alam niyo pa ho ba yun? I am what the Word of God says I am. Kung anong sinabi ng Diyos sa'yo, yun ikaw. Amen. I believe it and live by it. Amen. This is the Word of God. Praise God. So, kung ano pong sinabi ng Lord, yun pong paniwalaan nyo. Yung pakiramdaman detang aliwaliwang malaram. Ang Diyos namang po ang hindi malaram. Ang hindi sinungaling. Pag sinabi ng Diyos, pinatawad ka na niya, pinatawad ka na niya. Kahit dati ka pang hoodlum, dati ka pang rapist, kahit kung ano ka, pag sinabi ng Diyos, pinatawad na kita dahil sa dugo ng aking anak. Pag sinabi ng Diyos, pinagpala na kita, kahit wala ka pang pera, i-receive mo na yon. Pinagpala na akong Lord. Hindi ako magkukulang because ng Panginoon, ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Amen. And then po, last week lang po, si David, na napakabata po sa pinag-aralan po natin, he was about 15 years old, 5-footer lamang po siya, nasa 10-footer pong kalaban po niya. Pero alam niyo po, ano po yung pinakamatinding kalaban niya po doon, kung papansin niyo, lahat po ng nakapaligid sa kanya, negative. Pero pinagtagumpayan niya. Tandaan niyo po ito, bilang Kristiyano, bilang mananampalataya, bilang nanghahawakan, tumatayo sa salita ng Diyos. Kahit ang lahat na nakapaligid sa iyo hindi na naniniwala, patuloy kang magtiwala sa Diyos at magtatagumpay ka. Kung ang buong pamilya mo hindi nagtitiwala, lumaban ka para sa pamilya mo. Sooner or later, makikita po nila, buhay ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Buhay si Kristo at malapit na siyang bumalik. Amen. Hallelujah. Ngayon po, this is one of my favorite din po. No? Dami kong favorite. The unfailing faith of Jehoshaphat. Sino po nakakakilala kay Jehoshaphat? Siya po ay pang-apat na hari ng Judah since the time of divided kingdom. Divided na pong kingdom dito. Merong northern Israel, which were the 10 tribes. Ito po yung mga 10 tribes na buhat po one nation lang po sila. Buhat po kay Saul, David, and then kay Solomon. After Solomon, na-divide po. Kinuha po ni Rehoboam, tapos si Jeroboam, ang commander ni Solomon, naging hari po ng Northern Israel. Sa South Judah na lang. At saka po ang Simeon na nakapasok sa Judah. Kaya tinatawag pong Israel ang Northern, ang Southern po tinatawag na Judah. So, pang-apat po na hari po si Jehoshaphat. Makikita niyo po ang kwento po niya sa 2 Chronicles at saka po 1 Kings. But we will only concentrate para matuto po tayo sa kanilang pananampalataya, sa kanyang pananampalataya, dito po sa 2 Chronicles 20. So let me read the 2 Chronicles 20:22. As they began to sing and praise, the Lord set ambushes against the men of Ammon and Moab and Mount Seir, who were invading Judah, and they were defeated. Let's pray. Heavenly Father, we just want to thank you, Lord, for the supernatural strength na pinagkakaloob niyo po sa amin. We thank you for all your provisions, all your blessings, divine protection. We thank you even for this time na nandito po kami, Lord, at nagkakatipon upang pasalamatan ka, sambahin ka, luwalhatiin ka dahil mabuti ka sa aming mga buhay at ikaw ang Diyos na karapat-dapat na sambahin. Salamat po. We allow you, Holy Spirit, to move in our midst once again. Ikaw po talaga ang aming tagapagturo, Banal na Espiritu. Ipaunawa niyo po sa amin ang iyong salita ngayon. Ipaunawa niyo po sa amin ang pananampalataya ni Jehoshaphat at ng buong Judah kung paano sila nanalig, Panginoon, sa kabila ng kanilang napakatinding kinaharap na pagsubok, nagtagumpay sila.
salamat po at alam po namin, kami rin po na may mga problema, matagumpay na kami dahil sa inyo. Lord, as we believe and receive your word, I declare healing, deliverance, and salvation. Let there be signs, wonders, and miracles in our midst. Because you have said in your word, those who believe, signs and wonders will follow them. To you be all the glory, honor, and praise. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po yung magsabi ng Amen. Palakpakan tayo po yung Lord. Hallelujah. Ito po yung climax ng pag-uusapan po natin. Binasa ko na as they began to sing. No, natalo po nila. Meron pong 3 bansa na sumasakop po dyan sa Judah. No, ang Ammon, ang Moab at saka Mount Seir, ang mga Ammonites, Moabites at saka Meunites ang tawag po sa kanila sa Mount Seir. Napakalit lang po ng Judah, para lang pong ano po yan, no? Ang Judah po para siyang Central Luzon o malaki pa yung Central Luzon. Sinasakop po ng 3 malalaking powerful na bansa during that time. Parang panahon po natin ngayon, napakalit lang ng Pilipinas. Parang lulusubin tayo ng China, ng Russia, umani pa, nagtaksil pa ang Amerika. Ganyan po kalalaki. No, I'm not saying ito po ang balita ngayon. No? Hindi po yun ang balita ngayon. Sinasabi ko lang po, ganyan po kalalaki ang mga problema ni King Jehoshaphat during his time na gusto pong lipulin po, sakupin ang bansang Judah. So let us learn from them. Ang talagang lesson po dito, it is the power of praise and worshiping God. Ang kapangyarihan kung paano po talagang makapangyarihan ng pagpupuri, ang tunay na pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. Amen po. So hindi ko na po patatagalin. Ang number 1 point po natin, Jehoshaphat had an unfailing faith in God because Jehoshaphat inquired about his situation first to the Lord. So ito po yung sabi ko sa inyo, ini-invade po sila. No, tingnan po natin sa 2 Chronicles 20:1-4. Ang sabi po dyan, after this, the Moabites and Ammonites and some of the Meunites, yan po yung Mount Seir, came to wage war against Jehoshaphat. Some people came and told Jehoshaphat a vast army. Mayroong napakaraming mga sundalo, ang sabi po dito, against you from Edom, from the other side of the Dead Sea. It is already in Zezon Tamar, that is in En-Gedi. Wala po akong time para po pag-usapan ng geography ngayon. Pero sa verse 3 sabi dito, alarmed Jehoshaphat, na-alarma po siya. Sometimes we are being alarmed. Sometimes parang tatakot po tayo. But ang resulta ng ikaw ay na-alarma, dapat alam mo kung sino ang una mong pupuntahan, sino ang una mong tatawagan. Alarmed Jehoshaphat, sino pong inuna niya? Resolved to inquire of the Lord. And he proclaimed a fast for all Judah. So the people of Judah came together to seek help from the Lord. Indeed, they came from every town in Judah to seek Him. So nung nalaman po ni Jehoshaphat na napakalaki po ng problema po nila na sinasakop po sila ng 3 malalaking bansa, ang unang ginawa po niya, hindi po niya sinabing, nasaan yung malalakas nating sundalo? Sila ang unang muna nating ilagay. Hindi po siya nag-isip ng kanyang paraan. Ang agad po niyang inisip, ano kaya ang paraan ng Diyos? Always remember this. Memorize na po natin itong verse na ito. Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with what? With all your heart. It doesn't mean na maging perfect. Ibig sabihin lang nito na huwag kang magduda. Ang buong pagkatao mo, lahat, isurrender mo kay Lord. Ipagkatiwala mo kay Lord. At huwag kang magtitiwala. Do not lean on your own understanding. Do not lean on your own education. Amen. Babat ano sabi dyan? In all your ways, submit to Him, acknowledge Him. Kaya anong ginawa po ni Jehoshaphat? Kasi alam niya, he will direct his path. So ang ginawa po ni Jehoshaphat, siguro during this time, nabasa na niya yung sulat ng kanyang lolo niya, si Lolo Solomon. Yung sinulat po ni Solomon, trust in the Lord with all your heart. Nabasa na po niya yung, kaya sabi niya, tatanungin ko ang Lord. Alam niyo po, pag may problema ho tayo, ang unang tanungin natin, humingi tayo ng wisdom kay Lord. Lord, may problema po akong ganito. Ano po yung dapat kong gawin? Hindi yung, alam ko na to. Alam na ito, tatawagin ko muna si ganyan. Hindi po. Para pong insulto sa Lord yon. Kasi si Lord siya ang number 1 sa atin. Si Lord ang priority natin. Si Lord ang best friend po natin. Nasabi niyo na ba kay Lord yun? Lord, ikaw po ang best friend ko. Dapat po, nasasabi po natin yon.
Lord, ikaw ang best friend ko, kaya sa iyo ko sinasabi lahat ng to. Ikaw lang talagang ang merong malasakit sa akin. Maaaring merong nagmamalasakit po sa atin, pero iba po yung malasakit ng Diyos. Na hanggang sa pagtulog mo, binabantayan ka niya. Kaya nga, hinihintay ka ng Lord, hindi po siya katulad ng tao. Yung iba pong mga pilosopo, malati niyang bagay, pastor, ikaw may pakinggan, malit na bagay na lang, istorbuhin mo pa ang Panginoon. Yun ang gusto ng Lord hindi napapagod ng Lord. Ang tao nakukulitan. Ang tao napapagod. At yun na ka na naman. Mandam na ka na naman. Si Lord, hindi po siya ganon. Humingi ka kanina, humingi ka ng tanghali, humingi ka ng hapon, pati gabi humihingi ka, hindi nagsasawa ang Lord. Lalo na kung merong pananampalataya ang iyong paglapit sa Kanya. Lord, bigyan mo po ako ng wisdom. Ang paghingi po, hindi po puro pera o no? Ang paghingi una na pinakamahalaga, wisdom. Ano po sabi ng Proverbs? Wisdom is a principal thing. Pinakauna dapat, pinakamahalaga sa lahat is wisdom. Because Christ is our wisdom. The Word of God is our wisdom. Lord, anong gagawin ko? Ito pong in-inquiry Jehoshaphat. So sinabi niya, pina-announce niya sa buong Juda, na sabihin niyo sa buong Juda, lahat tayo mag-fasting. Prayer and fasting tayo ngayon. Walang kakain, lahat tayo mananalangin. Ang sinasabi po ni Jehoshaphat dito, gusto niyong mabuhay? Gusto niyong hindi na tayo maging alipin ng ibang bansa? Mag-fasting tayo, wag ikaw pa lalaklakan. There are times na dapat wag muna tayong kumain, mag-spend tayo ng time sa prayer and fasting. Hindi yung tika problema. Bali pa siya, problema ko, buri kumamangan ko, mumamangan. Anong tawag po dyan? Their God is their stomach. No, that is idolatry. Kapag may problema, dapat hindi mo naisipin pamangan. I'm not saying wag ka nang kakain. But there is power kapag dininay mo ang gusto ng laman. Nangunguna po ang Holy Spirit sa atin nun. At bibigyan ka ng wisdom. James 1:4, is any of you lack wisdom? As for wisdom, God will give you generously without finding fault. In other words, walang kondisyon po ang pag-ask ng wisdom. Kahit po yung unbeliever, pwede siyang mag-ask ng wisdom kay Lord. Bakit? Pag binigyan ng Lord yung unbeliever ng wisdom, sino yung makikita niya? Si Jesus. Because Jesus is the wisdom of God. Amen. Kaya yan po, if any of you lacks wisdom, sino po yung dito ang akala nyo wala kayong alam? Opo, siguro talagang wala tayong alam. Maganda na po yun, pero ang Diyos alam niya lahat. You ask God. Ito po ang ginawa ni Jehoshaphat. Nanalo po sila because of in-inquire muna ang kanyang problema sa Panginoon. Ano po ang problema po natin, malaki man o malit? Ang problema po kasi sa atin, lalapit tayo kay Lord, parang last resort na lang siya. Pag hindi, yung unang plano mo, pag hindi nagtagumpay, maggagawa ka pa ng ibang plano. Pag hindi nagtagumpay, gagawa ka pa ng plano. Pag wala ka ng magawa, doon ka pa lang pupunta kay Lord. Which is mali. Dapat po, nung unang narinig mo na yung hindi magandang balita, yung bad news, ang agad mong naisip, Lord. Lord. At tumayo po si Jehoshaphat in the assembly. Nandun po sila ng mga tao sa Juda at siya po ang nag-lead ng prayer. Kung babasahin niyo po, hindi ko na po pinasulat dyan. Kung babasahin niyo po, basahin. Maiksi lang naman, 2 Chronicles 20. Ang sabi niya, Lord God, hindi ba ikaw ang lumikha ng langit at lupa? Hindi ba ikaw ang nagligtas sa aming mga ninuno mula sa Ehipto? Na binigay mo itong lupain na ito para aming mana. Ngayon, Lord, kinukuha ng mga kaaway po namin. Kinukuha po ng hindi po namin, ang sabi po niya dito sa yung verse 12, Our God, will you not judge them? For we have no power to face this vast army that is attacking us. Lord, hindi namin alam gagawin namin. Binigay mo to, di ba ikaw gumawa ng langit at lupa, ikaw ang makapangyarihang Diyos, wala nang iba. Liligtas mo ang aming mga ninuno. Ang sabi niya, ngayon, etong mga kaaway namin, gusto kaming lipulin, gusto kunin itong lupa na binigay po ninyo. Ang sabi niya ho dito, we do not know what to do, but our eyes are on you. Dumating na ho ba tayo sa mga pagkakataon ito, Lord, ako balo na ang gawan ko, Lord, pero makalawi ako, kaya ka mamasa ko, kaya ka Ginoo.
Hindi ko alam, Panginoon, kung anong gagawin ko sa problema kong ito. Pero nakatuon ako sa iyo, Panginoon. Ikaw lang ang aking pag-asa. This is so powerful prayer na ginawa po ni Jehoshaphat. Many times, hindi naman talaga natin po alam kung anong gagawin natin. Ilang beses ko na po itong naipag-pray. Nung unang nag-dialysis po ako sa 2007, Lord, hindi ako po balo ng gawan ko. Pero magtiwala ako kaya ka. No, marami pong beses, kahit po nung sabi ng doktor sa akin, mamamatay ka na, laki-laki ng puso mo. Hindi ko alam ang gagawin ko, Lord. Pero nagtitiwala ako sa iyo, ikaw ang final say ng buhay ko, hindi yung doktor. That was 2007, 2024 na po tayo ngayon. God is good. Noong pong nasa ICU, noong 2008, yung aking may bahay, February 2008, ang sabi ko rin kay Lord, ano po ito? I don't know what to do. The first time po namin ito, kahit matagal na ako nagdadialysis, pero di pa ako na ICU. First time na ma-ICU, merong ako mahal sa buhay na nasa ICU. Ang sabi ko, Lord, hindi ko alam ang gagawin ko, pero umaasa ako sa iyo. Yun po ibig sabihin ng my eyes are on you. Yung mata ko, Lord, nasa iyo lang. Alam niyo po yung bata na umaasa po ng pagkain sa iyo, lagi nakatingin sa iyo. Alam niyo po kumakain ka sa Jollibee dahil nakasalamin tapos nakatingin sa iyo. Alam niyo po bakit nakatingin po yun? Umaasa na bibigyan mo siya. Kapag lagi kang nakatingin kay Lord, alam niya na umaasa ka sa Kanya. Hindi yung nagpipray ka, pero iniisip mo, halimbawa, nangangailangan ka ng pera, nagpipray ka, pero iniisip mo yung kaibigan mong mayroong pera. Hindi ka nakatingin kay Lord nun. Always remember this yung kay Peter. Si Peter po nung lumakad siya sa tubig, remember that. Lord, kung ikaw yan, kala po nila multo eh. Palakarin mo ako sa tubig. Sabi ng Peter, go ahead, kanya. Halika, kanya. Lumakad po si Peter, maya-maya po lumubog siya. Bakit? Nakatingin po siya sa problema, ang lalaki ng alon. Si Peter po, swimmer siya, fisherman po siya. Ibig sabihin po nito, malayo na si Peter sa bangka. Kung malapit lang sa bangka si Peter, kung nakaisa o dalawang step lang siya, pwede po niyang agad anong kamay niya sa bangka. Hindi ho ba? Pero malayo na po siya at malalaking alon. Kaya sabi niya, Lord, help. Every time na we lose our sight from the Lord, lumulubog po tayo sa ating problema. But kahit malalaki po yung alon ng ating problema, lagi po tayong nakafocus kay Lord, we will rise above our problems. Amen. We will rise above our problems. Amen. Alam niyo po yung kinakanta pa ho nating Wendy? Alam niyo po yung Wendy? When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Kapag ikaw ay nakatuon kay Kristo, you are above your problems. Amen. Kaya sabi po ng Hebrews 12:2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Alarm Jehoshaphat, para po yung faith niya, na-alarma po siya. Many times sa pagmatindi po yung problema po natin, na-alarma po tayo. Yung faith po natin na si shaken. Every time na si shaken po ang faith po natin, anong gagawin po natin? Look unto Jesus. He is the author and the finisher of our faith. The beginning and the end of our faith. Sabi nga po ni Daddy Bishop sa amin kahapon, He is the Alpha and the Omega ng ating pananampalataya. Siya ang pasimula. Kung bakit tayo merong pananampalataya, siya rin po ang kukumpleto sa ating pananampalataya. Kapag alam mong hindi mo kaya at wala kang ibang maasahan, kaya kahit alam mo, sabi ng diablo, kaya mo, pero umasa ka pa rin kay Lord. Because Jesus, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Kaya meron yung tanong inaawit na, turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Kapag wala ka ng, talagang desperado ka, si Jesus lamang po. Napaka-desperate po ng Judah, but they look unto God. Kaya po sila nanalo. So when trouble comes your way, always look to Jesus first. Always remember that. Wala na pong iba. Magtatagumpay ka lang, kapatid, kapag si Jesus ang inuna mo. Ano po sabi ng Matthew 6:33? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Kapag inuna mo po, bakit kingdom of God? What is the kingdom of God? Romans 14:17. No, the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and
joy in the Holy Ghost. At matatagpuan mo lang yan kay Jesus. Pwede ka lang magkaroon ng tunay na joy, ng tunay na peace kay Jesus. Pwede kang meron, kaya ka righteous because of Jesus. So, in other words, seek first Jesus. And all these things shall be added unto you. Unahin lang po natin ang Panginoon. Huwag po yung, kasi may birthday ngayon, kaya hindi ka nag-attend. Pero salamat na naman po kahit may birthday, mamaya na lang yung birthday, uunahin ko si Lord. Amen. Mamaya na lang birthday, unahin ko si Lord. Alam niyo po, bukas po, anniversary po namin ng aking may bahay. Umbitado kayo, punta kayo dito. 6 o'clock service, nandito po ako. No. Sa paggawa ko po ng schedule, nakalimutan ko po yung mga birthdays at saka po mga anniversary po namin. Na birthday po ng anak ko. Hindi ko na po naiintindihan. Birthday ni Mrs. nung Wednesday. Nandito rin po kami nung Wednesday. Tapos po, dapat magpapareserve daw siya ng hotel sa kaming family dito lang sa Clark. Sabado, Linggo, meron ka bang inaasahan niya. Hindi ko in-schedule ang sarili ko. Pero Sabado at Linggo, nakischedule po ako. Kasi po talagang yung priority ko si Lord. Pero salamat na lang po sa may bahay ko, John. Maano po siya, nauunawaan niya. Kaya kung magpapastor kayo, dapat detang asawa yung anti-injanday ministry. Na Pastor Radley. Baitawya pa po kasi yan, pero may girlfriend na po yan. Po tating lumantong kaya. Para masala mo. Praise the Lord. Alam niyo po kasi si Bishop Candelaria, nung bago po siya na maalam sa aming mga Bible School students, kasama po namin sina Pastor Juno dito, sabi niya, kayong mga pastor, kanya, gaano ka man kapangit, sabi po niya kanya sa amin, meron at meron pa rin magkakagusto sa iyo. Kaya, alam niyo po, ganyan po ka-powerful yung ng pastor. Pag nagsasalita ka, gaano ka man kapangit, pero dito sa Calvary, wala pong pangit na pastor. In fact, ang mga pastor dito dapat mag-aartista, pero hindi lahat ng gwapo nag-aartista. Ang iba, nagpapastor sa Calvary. Amen. Praise the Lord. Kaya nga po, sabi ko, hindi ko rin sinabi kay Mrs. na ibahin ko na lang yan o makikipalit ako. Hindi rin niya sinabi po yan. O sige, ika-cancel ko na lang kanya. Kailan kaya? Sabi niya sa akin. Sabi ko, pag-pray muna natin kung kailan. Kung kailan tayo mag-overnight sa ibang But I've learned na unahin po ang Lord. There was a time, umuwi po yung aking mga pamilya from America, saktong birthday ko po kinabukasan. Sabi ko sila, kaya sila umuwi kasi magbe-birthday po ako. Pero sabi ko sa kanila, alam ko, dumating kayo sa birthday ko, pero bukas kasi, meron akong appointment sa mga young adults namin nasa Peñel. Birthday ko po mismo nasa Peñel po. Inuna ko po, sabi ng mga pamilya ko, unahin mo ang Lord. Alam po, masarap po yung merong suporta ang pamilya. Alam nila dapat ang priority. Pero retamatan po kalagad na yung birthday ko. Selfish, self-centered. Ang dalang lang ng birthday ko. Bakit una mag-church ka pa? Ang church lagi naman nandyan, harapang makanyan. Bakit? Next year na ka mag-birthday? Matay na kayo na? O sige, unada na ka. Nung matay na ka. Di ba? Alam niyo po, ano ko po yan, isa po yan sa pinag-aralan ko nung nasa Bible School po ako. Ang birthday po, isa po sa pinaka-importanting okasyon ng mga satanista. Happy birthday. Bakit po? Kapag birthday mo, pansinin mo ito, pag birthday ng tao, wala siyang iniisip kundi sarili niya. Hindi niya ako binati, kanya, nakalimutan ako. Puro sarili, nagtatampo ka na, tapos nadidepress ka na, gusto mo nang magpakamatay, no? Gusto mo nang uminom ng maraming Clorox, no? Samahan mo ng Downy para mabango, no? Yung po nga, self-centered. Self-centered po. And I thank the Lord, lumaki po ako sa isang pamilya na yung aming birthday lang po, ako po kasi 3 kaming nagbe-birthday sa aming family, October 16, October 19, ako po October 28, close to payday. Nag-i-spaghetti po yung 2 kong kapatid. Pagdating po sa akin, cheese whiz at saka tinapay na lang po. Pero atin niyang royal. Social na ka po, pati maka-royal na ka. Bala mo, malagnat ka naman. But I've learned po na kaya nga po yung mga anak ko, nag-18, gusto niyo magdibu? Ayaw po nila magdibu. Hindi sila sanay. Hindi po sila sanay. I'm not saying na bawal mag-birthday. Kung kayo naman po, bakit hindi? But ang sinasabi ko dito, hindi kayo ang priority, si Lord.
Hindi yung birthday po natin, si Lord po. Hindi yung occasion natin, ang priority, si Lord. Kahit sabihin pang madalang lang ito, si Lord po, minsan lang siya. Pag na-miss mo si Lord, impyerno yan. Amen. Do not miss the Lord. Ating pong Zertoken. Praise the Lord. Number 2, Jehoshaphat had an unfailing faith in God because Jehoshaphat listened intently to the voice of the Lord. So habang nagpe-pray po sila, dumating po ang Holy Spirit sa isang propeta. Kaya sabi dito, Jehoshaphat listened intently to the voice of the Lord. Bakit? Kasi tumawag siya sa Diyos. Ngayon, ang Diyos, nangusap siya. Alam niyo po, every time you inquire of the Lord, nagtatanong ka sa Diyos about your problem, sasagot ang Lord. Meron siyang telephone number. Ano po telephone number niya? Jeremiah 33:3. So, madali pong tandaan. Ano sabi niya? Call to me. Maybe I will answer you. Yan ba yung nakasulat ho? Call to me and I will answer you. Hindi po niya sinabi dyan, call to me and my secretary will answer you. My angel will answer you. Sabi niya, call to me. Ako mismo ang sasagot. Tapos ano pong sabi niya? And show you great and mighty things which you do not know. Ang sinasabi ng Lord yan, ano ang problema mo? Meron ako sasabihin sa iyong sikreto na kakaibang solusyon sa problema mo. Kakaiba po yung solusyon, o tira magigisan din. Kakaiba po yung mga solusyon sa problema ni Jehoshaphat. Na mamaya makikita po natin, hindi solusyon ang army, hindi solusyon yung maraming sandata. Ang solusyon po nila, katulad ng nabasa po natin kanina, praise and worship. Bibigyan ka ng Lord ng kakaibang ng ibang paraan para magtagumpay sa iyong problema. When you call upon the Lord. I remember nung pong dapat nakaschedule na pong magpa-opera ang misis ko sa puso dahil yung lumang 5 piso, ganun po kalaki ang butas niya sa puso niya. Nagpe-pray kami kung matutuloy pero we are about na mag-down payment na po sa Heart Center, ano po, ang tawag doon sa Manila? Heart Center, no? Sa Manila. Naka-ano na po kami doon, 300,000 po yung down payment kasi abot po ng 600 or maybe ang maximum 1 million. Ganun po ang ano. Pero one day, sa bangko, maghapon po niyang tinatawagin yung isang kliyente ng misis ko, hindi sumasagot. Pero nung bago siya umuwi, sumagot po siya. And then, to make the long story short, sabi, mayroong doktor pala, nabanggit niya, ay kasi ano yan, pera nung ganyan-ganyan, kanya namatay yung anak niya dahil nagpa-opera sa puso. Ganun ba? Ako po, nakaschedule na ako ma-opera sa December sa puso. Sabi, ay wag ka, sabi niya kagad. So, in-explain niya, hindi ko na po explain sa inyo bakit hindi siya kailangan ma-opera. Ganito, ganyan. Baka magkamali pa ako magsabi sa inyo, baka sabihin niyo, sabi ni Pastor, wag akong pa-opera. No? Wala ako sasabihin, magkwento ko. No? Tapos, nung sinabi sa akin ng misis ko, sabi ko sa kanya, joke ako. Ang sinasabi ng Lord, huwag kang magpa-opera. Tayuan natin, kako. Sabi niya, sige, kanya. Ayoko rin pa-opera, kanya. So, tinayuan po namin ngayon, 2018, 2024 na po ngayon. Malakas po ang mismo. During that time, hinihingal po siya. Dahil po ano yung puso niya. Kapag tumindig ka sa pananampalataya, magtatagumpay ka. Kapag tumawag ka sa Diyos, sasagot ang Diyos. Kakaiba ang ano niya. So sumagot po ang Diyos sa amin. O, huwag kayong pa-opera. Huwag mo siyang pa-opera. Ano, Lord? Naka-schedule na yun, Lord. Hindi po, sumunod po kami. Kung minsan very strange po yung ano. Ang ano lang po dito, it takes faith. I'm not saying na gayahin niyo po kami. Kailangan marinig niyo talaga ang Lord. No, kailangan marinig niyo po ang Lord. So call to me and I will answer you great and mighty things which you do not know. Tingnan po natin yung kwento ngayon. Tuloy po natin sa verse 14. So after po nilang nag-pray, the Spirit of the Lord, no, yung Holy Spirit came on Jehaziel, son of Zechariah, the son of Benaiah, the son of Jael, the son of Mataniah, a Levite and a descendant of Asaph. And he stood in the assembly. He said, listen, King Jehoshaphat. Nangusap na po kasi yung Lord dito. And all who live in Judah and Jerusalem, this is, sabi po dyan, excuse me, this is what the Lord says to you. Ito ang sinasabi ng Lord, sabi po ng propeta, si Prophet Jehaziel. Sabi niya, do not be afraid or discouraged. Huwag kayong matakot o huwag kayong madismaya. Huwag kayong mawalan ng pag-asa of this vast army dahil napakaraming niyong kaaway. For the battle is not yours but God's. Ang labanan ay hindi sa inyo, kundi sa Diyos. Ang sabi po niya. Next verse. Sabi niya, tomorrow,
Ito po ang utos ng Lord. Kapag nag-inquire ka kay Lord, nagtanong kay Lord, hindi pwedeng walang utos sa iyo si Lord. Hindi pwedeng sasabihin ng Lord, sit down and relax kanya. Ganyan po natin ini-interpret kung minsan the battle belongs to the Lord. Iupo na lang tayo, let's watch the battle. Hindi po. Sabi ng Lord through Prophet Jahaziel, tomorrow march down against them. Ano, Lord? Magmamarch down kami against them? No, sabi diyan, they will be climbing up by the pass of Ziz, and you will find them at the end of the gorge in the desert of Jeruel. Ano pa po pinapagawa ng Lord? Verse 17, you will not have to fight this battle, pero magmamarcha kayo. Sabi po diyan, take up your positions. Stand firm. Manatili lang kayo sa pananampalataya. Manatili kayong nagtitiwala sa akin. Ito po sinasabi ng Panginoon dito. Stand firm and see the deliverance the Lord will give you. At makikita nyo kung paano kayo ipagtanggol, ililigtas ng Diyos. And then, ang sabi po dyan, Judah and Jerusalem, do not be afraid, do not be discouraged. Go out. 2 beses po sinabi ng Lord, go out, lumabas kayo. And many times kapag matinding problema natin, ayaw na natin kumilos eh. Ayaw nating harapin eh. A problem na hindi mo hinaharap, hindi po masasolve. I remember po noon, meron po akong kaibigan na, I was third year high school. Uso pa po yung Hallmark card, no? Natawa lang po doon sa card na nakita ko po. Sabi niya po doon sa card, kaya pa kang kain yan. Ako makanyan. Kasi alam niyo po, nakasulat, you cannot face your problem if your problem is your face. Pero hindi nyo naman problema ang mukha nyo. But every problem can be faced with the Lord. With God, pwede mong harapin at anumang problema. So go out tomorrow, march with them. And then second time, go out to face them tomorrow, and the Lord will be with you. In other words, if you will not obey my command that you will go out tomorrow, and you will march tomorrow, I will not be with you. But if you will go out tomorrow, you will obey my words, you will obey my voice through Prophet Jahaziel, I will be with you. Alam niyo po, marami pong, ang Lord po nangungusap siya unang-una sa kanyang salita. Ang Holy Spirit po, nangungusap din po siya sa kanyang salita. Salamat po sa Lord kung meron pong audible voice na talaga pong naririnig nyo ang boses ng Panginoon. Sabi nga po ni Pastor John, hindi lang audible, edible voice. No? Kasi nga po, kinakain naman ang salita ng Diyos. No? Pero ano pa yung paraan na maraming paraan ng Lord. Pwedeng mangusap ang Diyos sa ibang tao. Maaring nangusap ang Diyos ngayon sa aking preaching po ngayon sa inyo. At makinig po kayo. Alam niyo po, si Moses, nung meron siyang problema, maghapon pinapakinggan niya ang mga demanda, ang mga problema, mga sigalot ng kanyang mga kababayan. Dumating po si Jethro, ang kanyang biyanan. At nakita ni Jethro, si Jethro po, Ismaelites po ito, no? Hindi siya Israelita. Ang sabi ni Jethro kay Moses, Moses, hindi tama ang ginagawa mo. Ba't di ka mag-assign ng mga elders mo, yung mga maliliit na bagay, sila nang mag-solve. Yung malalaking bagay, ibigay sa'yo. Alam niyo po, hindi sinabi ni Moses, alam mo, tatay, ganyan, no? Alam mo, aking biyenan, ako, na nakita ko ng Diyos, nagharapan kami. Kausap ko ang Diyos sa burning bush. Yung 10 plagues akong ginamit ng Diyos. At alam mo bakit kami nandito? Hinati ko yung dagat, hindi po nagmayabang si Moses. Hindi ko matagal na tayong Kristiyano, o pastor ka, o leader ka, forerunner ka, hindi ka na makikinig doon sa mas mababa sa'yo. O tahimik. Ang sabi, sinunod ni Moses ang kanyang biyenan. Ang tanong, bakit hindi sinabi ni Lord kay Moses? Bakit? Sandali. Lord, tama ba ito sinasabi ng biyenan ko? Ba't di mo ako kinausap? Hindi mo pwedeng gawin kay Lord yun. There are times nangungusap ang Lord sa atin, diretso. Pero there are times nangungusap ang Lord sa ibang tao. Bakit? Para matuto tayong magpakumbaba. Hindi tayo ako naririnig ko ang Lord. Yung iba pong ganyan, sobra spiritual po na yung pong hyper akala mo po, hindi na nila kailangan ng tao. Ano sabi po ni Paul sa Corinto? Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan. Pag-ibati niyo po yung katabi niyo, peace be with you. And also with you. Mamaya po nakaganon tayo niyan. No? Anyway po, no?
Kordero ng Diyos. Baluya po yung pibatanda mo. Now, si Moses po, tinawag siya ng Diyos. At sinulat ni Moses po, ito siyang sumulat. Moses was the meekest man on earth. In other words, sa Tagalog po, si Moses ang pinakamapagpakumbaba. Ang pinakamababang loob sa lahat sa buong mundo. Bakit? Kahit po na-experience niya yung mga powerful miracles ng Lord, nakakausap niyang diretso ang Lord, marunong siyang makinig sa ibang tao. Dahil ang Diyos nakikinig po siya, ginagamit niyang ibang tao. There was a time po, yung pong, nawalan na po ako ng budget, may mga binibigyan po akong mga baon po noon sa mga estudyante, mga 10 years ago, na nag-aaral po sa mga public school. Sabi ko, Lord, wala akong pan-diesel, paano kaya nito? Habang nagdadrive po ako sa Santo Rosario Street, pero po nag-overtake po sa akin. Na San Fernando, ang nakasulat po, hindi po katas ng Saudi. Di ba ganun yung mga nakasulat? Katas ng Saudi, kanya. Alam niyo po yung nakasulat? Kapangpangan, kami gagana ka bro, may balik ganyan kanya. Hanggang ngayon, hindi ka, alam niyo po, bigla po ako na-encourage. Wow, kako, kahit pala pwedeng gamitin ng Lord. There was a time na problema po ako sa unity, sa leadership sa church dito. Nanunood po ng cat dog yung mga anak ko, bata pa. Alam niyo yung cat dog? Cat siya dito, dog siya dito, magkadugtong. Kaya cat dog. Sabi nung isa, hindi ko alam kung ano yung cartoon nagsabi kanya. No, sabi niya dito, a kingdom that is divided, ang sabi po niya, will fall. Ang sabi niya, tapos na ganun ako. Parang nag-usap ang Lord, kapag hindi kayo nagkakasundo, hindi kayo tatayo. Yun po yung magbuhat po ng prayer po namin, unity. Kaya nga po ngayon talaga po matindi ang unity po sa leadership ng church. Nangusap ang Lord sa cartoons. I'm not saying manood na kayo ng cartoons, no? Hindi po siya gano'n, but Albania. Nasabi ni pastor, nangungusap ng, sige, mamanood tayong puta hanggang ng Albenyo. Baka pati yung nanuyitang yene, aline probinsyano niya, nanuyan ng yene. Uy, merang. No, FPJs, Batang Quiapo. Manood tayo, baka merong sasabihin si Lord sa atin. Aliyah makanyan. Hindi mo man sinasadya. Pero kung sensitive ka na kay Lord yun, maaano mo sa espiritu mo. Ba si Lord yun Ang sinasabi ko po dito, kahit kahit saan, kahit sino, pwedeng gamitin ng Lord. But number one, the Word of God. Number one, the Word of God. Amen. And then tuloy po natin, no? Anong words na po tayo? Jehoshaphat bowed down with his face to the ground, and all the people of Judah and Jerusalem fell down in worship before the Lord. Bakit po? Nung narinig po ni Jehoshaphat na tumugon na ang Panginoon, na the battle belongs to the Lord, eto na ang word ng Lord, nag-worship sila. Alam niyo po, kapag meron na kayong word ni Lord, mag-worship na po kayo. Wala pa yung answered prayer, mag-worship na po kayo. Mag-bow down na kayo, mag-kneel down na kayo, mag-fall prostrate na kayo. Madalang lang, doon po nagpo-fall prostrate po kami. Alam niyo po yung fall prostrate? Yung pong nakahiga ka ganun, yung mukha mo nasa sahig. Nung po mga kabataan kami, ito po tinuro sa amin ni Ninang Eugene na yung pong naging missionary natin sa China, isa sa mga victor po ng Manor Hotel, victim ng Manor Hotel, na iba rin, iba yung nag-kneel down ka, iba yung nagtatas ka ng kamay, iba yung sinusubsub mo ang mukha mo. Nasa Bible po yan, yung fall prostrate. Bow down, sabi po dyan, his face to the ground. Nag-fall prostrate siya sa Lord. Bakit? Lord, salamat, tinugon mo ko. Wala pa man, pero nag-worship na po sila. And then sabi yan, no, ang ganda po dito, then some Levites from the Kohathites, ito po yung sinasabi po ni Daddy Bishop, mga Levita po, sila po talaga kumukuha ng tithes. Kasi Levites po sila sa temple. Kohathites. No? Totoo pala yung Kohathites. No? Then some Levites from the Kohathites and the Korahites. No? Ito po yung mga Koratong siguro. Korahites stood up and praised the Lord, the God of Israel, with what? With a very, hindi lang loud, with a very loud voice. Yung parang sumigaw sila, Hallelujah! Alam niyo po, pag nagpuri tayo, bakit kung minsan po, matatanong, ba't nagpupuri yung mga born again, sumisigaw pa sila? Bingi ba yung Diyos nila? Hindi po bingi yung Diyos. Because every time we shout to the Lord, yung mga demonyo natuturete.
And every time we praise God with a very loud voice, that means it comes from the heart. Napapansin niyo po, whether ikaw ay galit o masaya, maano po yung boss mo. Pag galit ka, di ba tumataas ang boses mo? Wala yung nagagalit ka. Nagagalit na ako. Mag-ingat ka, galit na ako. Hindi po yung, sa amin po, yung mga anak ko, alam nila, ay, nagtataas ng boses, daddy. Anong ginawa nyo? Yung tumataas na po yung boses ko. Kasi po, it is coming from the heart. Pero hindi naman tayo galit, nagpuri sa Lord. Pero pag masaya ka rin, ano yung masaya? Ay, wow! Di ba? Nanonood kayo pong boxing, ng basketball. Lalo na yung kay Manny Pacquiao. Hindi ba napapasigaw ho tayo? Sige, panumbukan mo, sige. Kristyano ka kaya, tutulak kaming manumbuki kay Pacquiao. Ang sinasabi ko po dito, nanggagaling sa puso. Pangaras kang church, mag-ano ka? Hindi po. Ang kabanalan, hindi po katahimikan. Sa langit nga po, nung naligtas ang bawat isa sa atin, libu-libong anghel ang nagre-rejoice. Hindi po yan nagre-rejoice mga langit. May ligtas siya. Sumisigaw yan, hallelujah, meron na naman ligtas. No? Pag nagpuri tayo with a very loud voice. Because naggagaling nga yan sa puso. Di ho ba kapag maano ka, halimbawa po, biglang pumasa sa board exam, ay, hindi pa sa board exam. Ganun ba yung ano? Yes, umiiyak, sumisigaw. Kwento nga po ni Daddy po sa amin. Pwede ko po kwento ni Daddy? Sa Bible School po, kaya po nakatapos ng Bible School sa Bethel po si Daddy Bishop. Sa pang-uutang po noon, may mga sponsor lang po. So, to make the long story short, tapos na po yung ano ho nila, yung school year, hindi po sila uuwi. Kasi po, nagtatrabaho sila para mabayaran yung tuition fee. Pero sabi po sa kanya, pumunta ka doon, merong sulat. Nung nabasa po ni Daddy, bayad na ang kanyang tuition fee. Sumigaw po siya, akala po na paano siya. Kasi nga po, kapag sumisigaw, bakit malakas ang boses mo? It is coming from the heart. Bakit po itong kumukuha ng tithes dito sa mga Kohathites? Sumigaw po sila kasi narinig nila ang boses ng Panginoon. The battle belongs to the Lord. Hallelujah! Matagumpay na tayo, kakampi natin ng Diyos. Amen! Kaya alam niyo po, kapag meron kang problema, tumugon ng Diyos, kahit may cancer ka, hallelujah! Ang Diyos ang aking kagalingan. Meron kang kailangan na, pero hallelujah! Ang Diyos ang magpo-provide. Praise the Lord. Praise. Ang sarap po ng nagpupuri ka ng all out po. Hindi po yung hallelujah. Bala ma'am, wet kang rep o TV. Ano naman yun eh. Ito na kayo nagbubuhat po na praise the Lord guys. Todo po siya. Nung wala na kamangkulani kang kilikili. Ote mo ito sa Lord. Tapos, mano naman ang boses mo. Patamano biyak ang basketball, gugulisak ka. Sino po yung nanonood sa inyo ng basketball sa mga interbarangay? Karetang barangay nung malapit siya. Makikipatay ko pa rin minsan na. Gulisakan na po. Ba't di ka sumigaw para kay Lord? Kasi po, it's coming from the heart. Kaya nga po, very loud voice. Amen. Kapag narinig mo na ang boses ng Lord, tumugon ng Lord, praise the Lord! Matagumpay na tayo! Kahit sinabi ng doktor, meron kang cancer, pero tumugon ng Lord, huwag kang mag-alala, hindi ka mamamatay. Praise the Lord! Mabubuhay ako. Dahil si Kristo ang kagalingan ko. Hallelujah! Hallelujah! So praise God for giving you a word of encouragement. With a loud voice. Amen. Now ngayon, sa panahon po natin, alam niyo po, hindi na po the battle belongs to the Lord. Gusto ko lang po discuss talaga yung ito. Sa panahon, noon po, during the Old Testament, the battle belongs to the Lord. Ngayon po, tapos na ang battle. It is finished. It is finished. Saan po nakalagay yan? Sa John 19:30. When he had received the drink, Jesus said, it is finished. No, with that, he bowed his head and gave up his spirit. Ito po yung nakapako siya. The word po, it is finished, sa Greek po is tetelestai. Sabi niyo po, tetelestai. Ang ibig sabihin po niya, no, it is finished, sa Greek, in business context, it means debt paid in full. Bayad na ang utang mo. Kaya po pag sinabi mong, kapag meron pong utang sa inyo, nagbayad siya, sabi niyo po, tetelestai. Kapag ayaw niya magbayad, kailan ka magtetetelestai? Ha? Ka mamayad, damo kayo.
Para masabi mong tetelestai din. Ano pa po, in judicial context for court, sa korte po, it means fully served. Ibig sabihin po, yung justice na serve na. Hindi ka na kailangan makulong pa. Hindi ka na kailangan ma-death penalty pa. Fully served na. And in military context, it means the battle is won. Kaya nga po, hindi na po ngayon the battle belongs to the Lord. Tapos na po ang battle. It also means the work is complete. So ibig sabihin po, done, accomplished, paid in full. Victorious na po tayo. We are not fighting for victory. Lagi po natin narinig to. We are fighting from victory because every day, kahit victorious na tayo, sabi ng Bible, we are more than conquerors through Him who loved us. More than conqueror na ho tayo. Kaya lang, every day, ninanakaw ng diablo ang victory po natin. Pag ninakaw niya ang joy mo, parang natalo ka. Pag ninakaw niya ang peace mo, parang ka na rin natalo. Kaya nga po sabi dito ni Paul sa Colossians 2:15, in this way, He disarmed. What way? Yung pong sa kanyang krus. He disarmed the spiritual rulers and authorities. He shamed them publicly by His victory over them on the cross. Sinong pinahiya niya? Ang lahat po ng kampon ni Satanas, maging si Satanas. Akala nila nagtagumpay sila dahil nakapako sa krus at namatay si Kristo. Pero hindi nila alam, dinisarm sila. Nawalan na sila ng power and authority. At ito pa ho, bakit po the battle belongs to the Lord ng Old Testament? Wala silang authority, tayo mayroong authority. I have given you what? Authority. It means power din po. Anin mo yung power at saka authority kung uutusan mo rin ng Lord. Lord, ikaw ang lumaban sa akin. Remember yung kinukwento ko sa inyo nung during the first month of my dialysis, halos gabi-gabi po, nakakakita po ako ng demonyo, gusto nila akong mamatay. Sabi ko kay Lord, ilang araw na po, ilang gabi na po ako nagpe-pray, Lord, bakit di mo paalisin ang mga demonyo? Then God reminded me of Luke 10:19. Di ba, inaawit mo pa in Luke 10:19, I have given you authority to trample on snakes and scorpions. Then sabi ng Lord sa akin, nakakita ka na ba ng PO1, inuutusan yung general? Wala, I have given you authority. Tumayo ka dyan, sabi ng Lord, i-rebuke mo in Jesus. Nakahiga pa po ako noon, nakayakap ako sa misis ko, hindi niya alam tulog. Dahil takot po ako na pinapawisan po ako sa takot dahil po, hindi ka ba matakot? May mga demonyo sinusundukan nila. Balo mo naman, no, karadala ka, anong demonyo lang susundo? Bali sana nung angel na, pero demonyo lang susundo. No, kamunta ka impyerno. Dahil wala akong pananampalataya, takot na takot po ako. Nung sinabi kong in the name of Jesus, para po ako lumakas, tinalakad ko. And then, halos gabi-gabi po pala ito. Akala ko walang nakakarinig sa akin. Miss ko pala, nakikita niya ako, narinig niya ako. Narinig-rebuke ko, hinahabol ko po yung mga demonyo sa kwarto namin. Hanggang hindi na po sila bumalik. Nakita po nila, nag-grow na ako sa faith ko. Kaya ang demonyo po ngayon, pag nagising na ako, makagising na yan. Mabating tanan. Alam niyo po, but if you know your authority, pag nagising ka na nangangatal na yung mga demonyo, makuta na, mga latigutan na naman kanyang word of God. Kasi pag gising ko, no weapon form against Satanas. Alakang karapatan ka na ako po ka rin pamilya ko. No weapon form against me and my family and my Calvary family shall ever prosper. I refute every tongue that accuses us. We are blessed, we are protected, we are saved by grace. Lagi ko pong dinideclare yun tuwing umaga po. That no weapon form against us. Kasi po yun ang diablo. Kaya nga po dito, He shamed them publicly by His victory. Nanalo na po ang Lord. Paano yan, Pastor? Ano ang declaration natin? Today, instead of saying, the battle belongs to the Lord, we are saying, we fight with the Lord. Lumalaban tayo kasama ang Diyos. Amen. Lumalaban. Para po mas maunawaan nyo, saan ba yan? 1 Timothy 6:12, fight the good fight of faith. Yan na lang po gusto kong basahin para matandaan nyo. Ang labanan po natin ngayon, yung pananampalataya natin. Hold on to your faith. Kung sabi ng diablo, hindi ka gagaling, hold on to your faith. Kung sabi ng diablo, you need to worry, hold on to your faith. Do not worry, be joyful. Be peaceful. Kung nawawala ka na ng peace nga, lumaban ka. No, ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng salita ng Diyos, hindi niya ako pababayaan. Lagi ko kasamang Lord, fight the good fight of faith. Using the Word of God. Because the Word of God, it is the sword of the Spirit. So we use the Word of God with the word of our mouth. Amen. Kaya nga ito po yung fight natin ngayon. Hindi sinabi ni Paul kay Timothy, Timothy, don't worry, do not fight. The battle belongs to the Lord. No Old Testament, the battle belongs to the Lord. Pero ngayon po, the battle has been won. Kaya ngayon nga po, dinidepensahan po natin at lumalaban po tayo dun sa victory na meron tayo.
you and I are already victorious. Idepensan po natin by fighting the good fight of faith. Amen. 1 Timothy 1:18-19. No, si Paul din po ito, talking to Pastor Timothy. Sabi po niya, Timothy, my son, I am giving you this command in keeping with the prophecies once made about you, so that by recalling them, you may fight what? The battle well. Hindi niya sinabing, so that God will fight the battle for you. In the Old Testament, the battle belongs to the Lord. In the New Testament, you fight with the Lord. You fight the battle well. Ang sabi niya, holding on to what? To faith and good conscience. Ito po talaga yung battle natin. Meron tayong good conscience. Alam natin, sumusunod tayo sa Lord and we are holding on to our faith. Lahat po na nakaunawa doon magsabing amen. Kaya po tayo, Kristiyano tayo, we have the authority. Wag mong utusan ng Lord. Lord, pagalingin mo siya. Anong sabi ng Lord? You lay hands on the sick. Ikaw ang magpagaling. Kapag kumilos ka, kikilos ang Diyos. Amen. Noon pa man, ganyan na po ang standard ng Lord. Hindi kumilos ang Lord na hatiin niya ang dagat hindi kumilos si Moses. Remember that. Kaya nga po, lalo na ngayon, ang nais po ng Lord, tayo ay kumilos para kumilos ang Diyos. Amen. Hindi po yan, Lord, nag-pray na ako, ikaw nang kumilos. Hindi po siya ganun. God has given us authority. Gamitin natin yung authority. Para saan pa yung binigyan tayo ng authority kung di rin tayo pala kikilos? Kung si Lord pa rin pala ang uutusan natin. Amen po ba? Sumunod tayo sa Lord. Kaya ang mahalaga po talaga dito, fight the good fight of faith. Run the race and keep the faith. Ito pong sinabi ni Paul kay Timothy bago siya mamatay. Sabi niya sa 1 Timothy 4:6-7, sabi po niya diyan, for I am already being poured out like the drink offering, and the time for my departure is near. Malapit na ako mamatay. But ang ano sabi niya, I have fought the good fight. Sana po, bago tayo mamatay, masabi rin po natin to. I have finished the race. We have a race. No, ang takbuhin po natin, takbuhing mananampalataya. Finish the race. Sabi po ng Hebrews 12, no, since we are surrounded by cloud of witnesses, ang sabi diyan, let us run the race with what? With perseverance. Tatanggalin nyo ang lahat ng easily entangles us, na magpapabagal sa atin, especially yung sin. Verse 2, sabi niya, looking unto Jesus. Sa NLT, sabi niya, we do this by looking unto Jesus. Paano tayo mag-run ng race? Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. So today, hindi po siya, the word of God today is no longer the battle belongs to the Lord. Ang ano po ang word po ngayon? The word of God today is no longer the battle belongs to the Lord, but fight my child, for I am with you. Sinabi ng doktor, meron kang cancer, ang sabi ng Lord sa iyo, fight my child, I am with you. Sabi ng doktor, sabi ng bank account mo, wala ka ng pera, sabi ng Lord, fight my child, I am with you. Kung meron kang problema sa asawa mo, sa mga anak mo, dahil drug addict sila, fight my child, I am with you. Kung matindi ang problema mo ngayon, ang sabi ng Lord ngayon, fight my child, I am with you. Ito po ang laging word ng Lord sa akin. Whether pong nagkaroon po ako ng mga iba't ibang karamdaman, sakit sa puso, na COVID, ang sabi ng Lord, lumaban ka. Lumaban ka. Dahil lumaban na po ang Lord. Ang sinasabi ng Lord, panalo ka na. Kung hindi ka lalaban, makukuha ng dyablo ang victory sa iyo. Panalo ka na. Para manatili kang panalo, lumaban ka. Kung meron po kayong problema, lumaban ka. Sabi mo sa katabi mo, fight. Fight the good fight of faith. Number 3, Jehoshaphat had an unfailing faith in God because Jehoshaphat faced his enemies by praising the Lord. Hinarap ni Jehoshaphat ang kanilang malaking problema sa pagpupuri, sa pamamagitan ng pagpupuri sa Panginoon. Verse 20-22, early in the morning, they left the desert of Tekoa as they set out. Kasi sabi po nila, nag-set out na po sila, magmamarcha po sila. Sabi ng Lord, magmarcha kayo bukas. So, hindi po nila dinelay. Hindi po sila nagkape muna. Palagi niyo talagang totoo yung sinabi ni Propeta Joshel? Hindi po, early in the morning, wala nang kape-kape. Sabi mo, lumabas na sila para harapin ang kaaway po nila, mga kaaway po nila. As they set out, Jehoshaphat stood and said, listen to me, Judah and people of Jerusalem. Have faith in the Lord your God, and you will be upheld. Have faith in His prophets, and you will be successful. Under the new covenant, ganito po ito. Have faith in the Lord Jesus, and you will be successful. Have faith in the Word, in the Word of God, and you will be successful. Ano sabi po ng Panginoon sa John 15:7?
If you abide in me and my words abide in you. Kasi ito po yung word po ngayon, kay prophet, yung kay Jehoshaphat. So if you remain in me or abide in me and my words remain in you, ask whatever you wish. It will be done to you. If you are remaining in Jesus, you need to hold on to His word as well. Hindi pwedeng kay Jesus lang na, pero hindi mo pinapaniwalaan ang word niya. Kapag hindi mo pinapaniwalaan ang word niya, parang hindi mo na rin pinapaniwalaan si Jesus. Maraming tao naniniwala kay Jesus, pero hindi naniniwala sa word. That cannot be. If you believe Jesus, you must believe His word. So believe His word. Believe Jesus, believe His word. Whatever you ask for in prayer, it will be done for you. Amen. Kaya ito po yung ano nila, sabi po ni Jehoshaphat, no, have faith sa Lord, have faith sa propeta ng Lord, ang sabi niya po dyan. No, tapos ngayon, ano po ang sabi po, after consulting the people, Jehoshaphat appointed men to sing to the Lord and to praise Him for the splendor of His holiness. Sabi niya, ngayon, hindi sundalong harap natin. Yung mga singers, sali kayo, mga worship team, kayo ang una sa gera. Mag-worship team ko pa kaya? Ay, hindi po, usher po kami. Yan kaya pong gulot. No, worship team po ang hinarap. Alam niyo po, nung nakikita na po nagmamarcha, nako-confuse na po yung makaaway. Yung iba siguro tumatawa. Mamamurit no, ano ba yan? Siguro nag-uusap yung Moabites, Ammonites, saka Meunites. Alam ba nilang gera ito? Hindi piyesta? Bakit sila nagse-celebrate? Sabi po dyan, as they went out at the head of the army, nagmamarcha na po sila, saying, ano po sinasabi nila? Give thanks to the Lord for His love endures forever. Ang sinasabi po nila, pagpasalamat na tayo sa Diyos dahil mahal niya tayo at ang pag-ibig niya hindi nagbabago. Magpasalamat na kay Ginoo. Uling yung Ginoo, magbayo yung lugod na keka. Nung kaluguran na ka ng Ginoo, ito po sinasabi, kung mahal ka ng Diyos, hindi ka niya pababayaan. Kung naniniwala kang mahal ka ng Diyos, that is power. There is power when you believe God loves you so much. But if you don't believe, hindi po makakakilos ang Diyos. Without faith, it is impossible to please God. Kaya sabi po na, give thanks to the Lord, for His love endures forever. Ito po yung maganda, as they began to sing. Introduction pa lang ho. As they began to sing and praise, the Lord set ambushes against the men of Ammon and Moab and Mount Seir who were invading Judah, and they were defeated. This is the power of praise and worship. Puri na po sila ang mga demonyo na confused, na turete. Alam niyo ho ba, nung natuturete po si King Saul, tatawagin niya si David para mag-play ng harp. Si David hindi lang siya basta player ng harp. Worshipper po siya. Every time nag-worship si David, umaalis yung demonyong nagtotorment kay King Saul. Gusto niyo pong umalis yung mga demonyo sa buhay po niyo, sa bahay po ninyo? Always praise the Lord from your heart. Always worship the Lord. Nung nagpuri na po sila, na ano po yung mga demonyo? Na-confuse. Every time na nagpupuri ka, excuse me po, kahit sinabi ng doktor, meron kang cancer, nako-confuse ang demonyo. Ba't di ba may problema siya, may cancer siya? Bakit siya nagpupuri? Ba't di ba may problema siya, napakalaki, wala siyang pera, walang pabayad ng bahay? Bakit siya nagpupuri? Yung mga demonyo nako-confuse. Di ba malapit na siya mamatay, bakit siya nagpupuri? Di ba ang bigat ng problema niya, bakit siya nagpupuri? Sabi ng mga demonyo, nakakasakit ng ulo, tara, iwan na natin yan. Sasakit labuntok ng demonyo. Sumasakit ang ulo po nila na hindi po nila maintindihan bakit tayo nagpupuri gayong ang tindi ng problema po natin. Because there is power when we worship the Lord. Even in the midst of crisis. Learn to worship God. Alam niyo po inawit natin kaninang Waymaker, Miracle Worker. Kailan po natin madalas inawit yon? During pandemic 2020, still remember? During pandemic po talaga po ang Lord, ang Waymaker po natin. When you worship the Lord, ang mga demonyo nag-aalisan na, hindi na po nila maintindihan. Kaya anong nangyari po sa Mount Seir? Nagkagulo, sila po nagpatayan. During the time of Gideon, meron pong natirang 15,000 pang makaaway. But during the time, this time, lahat po patay. Pero mas marami po sila. Alam niyo po, nauna po si Gideon. After ilang taon po ito na nangyari po yung kay Jehoshaphat, no, at least mga 100 years po ito, iba na po. Alam niyo po, ang Lord pag gumawa po siya, progressive. Nung kay Gideon, hindi lahat namatay. Pero panahon ni Jehoshaphat, lahat ng kaaway po nila namatay. Amen.
Kaya nga po, tandaan niyo po ito, Jehoshaphat won the battle not with weapons of warfare, but praising and worshiping God. So face your problems with a heart full of praise and thanksgiving to God. Pag sinabi ng doktor, meron kang ganitong karamdaman na wala ng solusyon, hallelujah, salamat po Panginoon, dahil ikaw ang aking manggagamot. Ngayon Lord, sabi ng diablo sa'yo, mamamatay ka na, di ba cancer? Ngayon Lord, kung mapapaaga ko, praise the Lord, makakasama na kita Lord. Magpuri ka pa rin. Mabubuhay ka o mamamatay ka, magpuri ka pa rin. Whether in the body or out of the body, sabi ni Paul, we belong to Christ. Kahit anong mangyari, patay o buhay, kay Kristo tayo. Hindi tayo sa impyerno. Kaya kahit anong mangyari, magpuri ka dahil panalo na tayo. Amen! Panalo na tayo. Still remember, nung nasa COVID ako, sabi ng diablo, ilang araw, mamamatay ka na. Mamamatay. Nung nainis po ako, sige, kung mamamatay ako, pero panalo pa rin ako, uuwi ako sa aking ama. Tinok nang niya po. Naturete, hindi po maintindihan ng mga demonyo. Maging si Satanas, yung ginagawa po natin, nagpupuri tayo, pero gayong mabigat ang problema natin. Because there is power when we praise the Lord. Because that is faith. Na nagpupuri ka, alam mo, nagtitiwala ka. Bakit ka nagpupuri? May tiwala ka sa Diyos na matagumpay ka na. Amen. So face your problems with a heart full of praise and thanksgiving to God. Mag-review na po tayo. The unfailing faith of Jehoshaphat. Jehoshaphat inquired of the Lord about his situation first to the Lord. Jehoshaphat listened intently, deliberately, carefully, yan po ibig sabihin yan, to the voice of the Lord. Jehoshaphat faced his enemies by praising the Lord. Hindi po nagtatapos dyan. Alam niyo po, pag pinasolve mo sa Lord, si Lord ang una mong in-inquire, si Lord ang pinuri mo sa problema mo. So sinolve po ng Lord ang problema ni Jehoshaphat. After po niyang sinolve, binless po sila with prosperity. Nasaan po yan? 2 Chronicles 20:24-25. When the men of Judah came to the place that overlooks the desert and looked toward the vast army, they saw only dead bodies lying on the ground. Ito po sinasabi ko sa iyo, no one had escaped. Nung kay Gideon, merong nakatakas. About 15,000 naman nakatakas. Pero dito, no one had escaped. Mas matindi po yung ginawa po ng Diyos sa buhay po ni Jehoshaphat. And then, sabi dyan, so Jehoshaphat and his men went to carry off their plunder. Alam niyo po sa gera, kapag natalo mo yung isang bansa, kung ano yung kayamanan niya, sa'yo na. Kaya yung mga Hapon, marami po silang daladalang ginto galing sa iba't ibang bansa. Nauwi po dito sa Pilipinas. Mangulkul na ko kanya, nene. Then sabi po yan, so Jehoshaphat and his men went to carry off their plunder, and they found among them great amount of equipment and clothing, also articles of value. Ibig sabihin dito, kayamanan na matindi po yung value. Sabi po yan, more than they could take away. Alam niyo po, ilang oras nilang pinulot? Hindi po oras. Yung 1 hour kang namumulot po ng mga ginto, ng mga blessing. Di ba mahaba na po yon? Pero hindi po ito isang oras. Hindi siya 2 oras. Hindi siya half day. Hindi siya whole day. Anong sabi dyan? There was so much plunder. In other words, there was so much blessing that it took 3 days to collect it. Wow! 3 bansa, 3 araw kang magpupulot ng blessing, ang sabi po ng Lord. Dahil inuna mo ko, sabi ng Panginoon, you inquired of me first. Kapag inuna mo ang Lord, meron ka ng unang blessing. And then kapag dahil nakinig ka sa akin, ang sabi po ng Panginoon, meron kang pangalawang araw na magpupulot ng blessing. Dahil nagpuri ka, wala pang nangyayari sa prayer request mo na natalong kalaban mo dahil nagpuri ka, 3 araw kayong mamumulot ng blessing. Ano po sabi ng James 1:12? Blessed is the man who perseveres under trial, because having stood the test, that man will receive the crown of life that God promised to those who love Him. Kapag tayo'y nagtagumpay sa problema, kaya nga po ang mga problema, they are blessings in disguise. Ano ang kailangan mo lang? Inquire of the Lord. Ask for wisdom. Anong pangalawang kailangan mo? Makinig ka sa Panginoon kung ano yung instruction niya. Pangatlo, magpuri ka na sa Panginoon dahil panalo ka na. Kapag ginawa mo yan, hindi lang isosolve ng Lord ang problema mo, kundi pagpapalain ka pa ng ating Panginoon. So when you learn to praise God in the midst of crisis, He will not only solve your problems, but will also bless you abundantly after you face your difficulties with thanksgiving in your heart. Amen.
So to have unfailing faith is to praise God and thank Him for His goodness and love even in the midst of severe trials. Ang tunay na mayroong pananampalataya, nagpupuri ka pa rin, nagpapasalamat ka pa rin sa kabutihan at pag-ibig ng Diyos kahit matinding problema mo dahil alam mo, panalo ka na kay Kristo. Amen! Hallelujah! Amen! Praise the Lord! Tayo po lahat ay tumayo. Tatanggap po tayo ng banal na hapunan ngayon. Amen.